Isa itong payak, pero matinding paligsahan na nag-ikot sa mga paratang, ebidensya at kung sino ang makakontrol ng kwento sa entablado. Sa tatlong round na ito, makikita natin dalawang magkaibang taktika. Ang mabilis at sensasyonal na pag-atake na umaasa sa galit ng crowd at ang sistematikong pagbawi na humihingi ng ebidensya at paggamit ng legal na framing. Susuriin natin bawat highlight ng patas. Ang bar na maririnig ay uunahin ng lead-in, susundan ng maikling reaksyon tungkol sa bakit ito nagtrabaho o bakit hindi. Hindi namin pagbubunyag agad kung sino ang nanalo sa round hanggang sa verdict sa dulo ng bawat bahagi. Round 1, K-Ram tumakbo sa matinding character assassination gamit ang direktang paratang at shock payoffs. Badang naman sinubukang ilipat ang diskurso sa legal na katayuan at ginamit ang theatrical na pagmamay-ari ng kanyang acquittal bilang rebuttal. Bubuksan natin sa isang direktang punch mula kay K-Ram. Lahat sila nakilala sa kanilang rap skills, ikaw sa yung rape skills kasi nanggahasa. Ito ay malinaw na paratang mula sa rapper. Ginamit niya ang homophone para gawing mas shocky ang atake. Epektibo sa crowd pero nakadepende sa pagtanggap ng mga nakikinig at legal na sensibilidad. Sunod, isang compact na double entendre. Grabe magbantay ng pamangkin. Hands-on talaga! Pinapakita nito kung paano binabaligtad ni K-Ram ang isang pang-araw-araw na pahayag para gawing insinuation. Malakas bilang punchline kung matapang ang delivery. Narito ang isang graphic na paglalarawan ni K-Ram. Ginapang niya yung batang natutulog! Muli, ito ay isang paratang sa battle. Tumataas ang damdamin at pagkasuklam, pero mataas ang pang-ethical at legal na panganib kapag hindi tinanggap ng audience ang premise. Isang simpleng tanong bilang pressure sa kredibilidad. Kasi kung wala ka talagang intensyon, bakit sa kwarto ng bata, dun ka na punta? Gumagana bilang logical na rebuttal. Pinipilit nitong gawing kakaiba ang paglalagay ng kalagayan at pinapakitang kahinahinlangan ang mga pag-aayos ng depensa, ngunit nakaasa pa rin ito sa pagtanggap ng premise ng mga tagapakinig. Ngayon, isang theatrical rebuttal mula kay Badang. Kung isampal ko sa mukha mo yung papel na acquitted ako, putang ina, may magagawa ka ba? Ha? Ha? Ano? Iniangkin ni Badang ang isang acquitted na papel bilang pisikal na pang-megaphone. Epektibo ito bilang showmanship at paglalagay ng usapan sa level ng legal na resulta kung tatanggapin ng crowd ang pag-aangkin. Isang pahayag na nagkokontrast ng korte at chismis. Tapos na hearing ko sa korte, kayo nag-hearing pa rin sa issue ko ngayon. Dito makikita ang taktika ni Badang na i-frame ang usapin bilang sarado na sa korte habang buhay pa sa publiko ang paghuhusga. Malakas kapag pinaniniwalaan ang kanyang sinasabi. Isang direct appeal na nagtatanong kung sino ang nagsasabi ng totoo. Ngayon sabihin mo sa akin kung sino sa atin nagsasabi ng totoo. Gayong sa korte at sa piskalya, panalo ko sa kaso ko. Oo. Maikli at malinaw. Iniangkin niya ang panalo sa hukuman para i-undermine ang mga paratang. Nakadepende pa rin ang bigat nito sa pagtanggap ng audience. Dito naman, isang kakaibang taktika ng pag-own ng dumi. Si Tito Badang, I'm born to be fight. Si Tito Badang kumakain ng tae, brutal. Si Tito Badang manyakis. Si Tito Badang sa likod ng papaya nagsasalsal. Sinubukan ni Badang na angkinin ang pinakamatinding paninirang anyo para gawing walang bisa ang susunod na atake. Mapangahas at delivery dependent ang epekto nito. Isang malinaw na linya ng pananakot mula kay Badang. Pinipilit ko nga maging mabuting tao kasi baka mapatay kita. Ito ay open violent threat na nagpapataas ng tensyon at puwersa sa entablado. Mataas ang crowd impact pero risky sa moral na paghatol. At isang graphic anecdote na naglalayong gulatin ng madla. May nagkwento nga sa akin, seryoso daw nangangaral yung pare, nilabas yung edits niya. Inikot-ikot, inamoy-amoy pa. Isang sensationalistang kwento na naglalayong mag-destabilize.
Epektibo para sa instant reaction, ngunit kung hindi paniniwalaan, babalik itong mapanganib sa nagpapahayag. Mananalo sa round 1. Badang. Paliwanag, teknikal na mas iba-iba, at malinaw ang mga rebuttal ni Badang. Inuurong niya ang usapan sa legal na katayuan, paulit-ulit na hinihingi ang ebidensya at ginawang palabas ang kanyang sinasabing acquittal. Habang si K-Ram ay mas nakafocus sa mabilis na paratang at shock lines na malakas kung tatanggapin ng audience, pero mahina kapag dududa ang nakikinig. Kumpiyansa. Medium. Round 2. K-Ram nag-escalate sa grotesque at reputational attacks para gulatin ang crowd habang si Badang sumagot ng praktikal, deny, clarify at crowd-baiting mockery upang baliktarin ang sympathy. Isang matinding cadence play at gross-out punch mula kay K-Ram. Nakakainin ko yung tae mo! Grabe ka! Sa kalagitnaan ng speed rap mo, nag-cravings ka sa tae niya? Nakakashock at ritmikong matimbog, mahusay sa crowd pero napakabangis at madalas marmol sa pagtanggap, depende sa dami ng energy at tolerance ng madla. Isang direktang paratang na nagpapangit ng imahe ng kalaban. Alam namin na member ka ng legit rapist community, Baguio Chapter. Ito ay malakas na character assault, paratang na tumatarget sa reputasyon. Mataas ang epekto kung pinaniniwalaan, ngunit lubos na mapanganib sa etika at paghatol. Isang kontrast kung saan inihahalo ang seryosong kaso at ordinaryong trabaho. May kasong rape tas nagtindang chili garlic? Bagsik mo talaga? Ginagamit ni K-Ram ang mundane detail para gawing mas nakakasikil ang paratang. Epekto ay depende sa pagtanggap ng publiko at nasa high-risk category. Ngiti ang crowdbait dito, isang chant para i-hype ang audience. Sagasa! Kung ayaw mo sa Israel. Gaza? Israel? Gaza, Israel! Gaza, Israel! Hindi ito lyrical sophistication kundi energy control. Ayon sa record, nag-generate ito ng malakas na reaksyon at nag-reset ng energy mid-round. Badang tumama ng malinaw sa isang performative accusation. Aba? 3 araw kang na-joke, sasabihin mo nagpe-fake joke ka? Tangina! Tinawag niya itong fake act at napansin ang malakas na crowd reaction, kaya itong linya malinaw na nakatulong sa pag-neutralize ng victim narrative ni K-Ram, isang tuwid na legal claim mula kay Badang. Alam ko, wala akong record at naipanalo kong 2 kaso ko. Kaya kung Maikli at stratehiko, iniangkin niya na walang record at naipanalo ang 2 niyang kaso. Malakas kapag pinaniniwalaan at mabisa para magpahina ng paratang, contemporary mockery na madaling matuwaan ng madla. ang tapang neto sa internet pero pag binugbog mo sa personal, hihingi ng tulong sa GCash. Epektibong Barb, kinokontrasta ang tapang online at kahinaan sa personal. May konkretong larawan, humihingi ng GCash, na nagpatawa at nagpahiya. Badang bumabanggit ng institusyon para magpatunay. Gayong sa NBI, sa CIDG, malinis ang pangalan ko. Wala Binabanggit niya ang mga ahensya bilang otoridad, malakas kung tatanggapin, pero may katamtamang kumpiyansa dahil kailangan ng panlabas na pag-verify. Isang numeric humiliation na nag-translate ng premyo sa score. Kaya kinarma ka, tangina ka. Laban nyo, 5-0 ka. Nagbibigay ito ng madaling visual na patunay ng dominasyon, kapakipakinabang bilang simpleng punch kung kilala ng crowd ang konteksto, at isang pansang pagkakakilanlan na linya para kunin ang audience. Babastusin mo pa kami mga Bisaya para saan sa crowd? Dahil malisyoso ka. Gumagamit siya ng regional loyalty, Bisaya, para ihiwalay ang kalaban at palakasin ang sariling suporta. Epektibo kapag tumutugon ang madla sa pagkakakilanlan. Tabla ang round 2. Paliwanag. K-Ram nag-deliver ng maraming high shock at memorable moments na nag-push ng energy,
habang si Badang ay nagbaligtad gamit ang malinaw na deny at crowd-focused mockery. Technical at crowd cues ang nagbalanse kaya nagresulta sa tie. Kumpiyansa, medium, round 3. Kay Ram nagpatuloy sa tight, judge-friendly narrative na tumutok sa credibility at career. Samantalang si Badang muling nagpalabas ng legal claims, papers, at ilang matitinding anecdote na nagpilit ibalik ang burden of proof sa kalaban. Simula ng close ni Badang na may malinaw na legal na deklarasyon. Kaya ito ang papers ko na nagpapatunay na acquitted ako sa lahat ng kaso ko. Kaya kung puro issue ko pa rin ang babanggitin ninyo, may sayad ng mga utak ninyo mula sa korte. Ito ang order ko. Acquitted ako. Not guilty ako. Malinis ako. At higit sa lahat, inosente ako. Paulit-ulit niyang inilahad ang acquitted not guilty claim bilang emphatic closer. Kung tatanggapin ng audience, malaki ang halaga nito bilang pag-neutralize sa mga paratang. Isang mahusay na wordplay na nag-flip ng kahulugan ng bars. Ako literal na nakahawak ng bars to. Masining at diretso, kinukumpara ang literal na hawak sa jail bars laban sa mga lyrical bars ng kalaban, mataas ang craft at thematic relevance. Isang bite and switch anecdote na nag-shock sa record. Akala ko papakainit, biglang kinantot ni Gago. Napakataas ang immediate shock value at madaling kumuha ng attention. Technical na mababa sa pagiging clever, pero mataas ang crowd impact. Mataas ang risk at reward. Dito, Badang nireframe ang video na binanggit ni Kay Ram. Yung video mong nakita, video yun ng paninira, hindi yung video ng panggagahasa. Sinabi niya na ang video ay paninirang anyo at hindi patunay ng panggagahasa. Taktikal na pag-redefine ng ebidensya na malakas kung tatanggapin ng madla, isang tuwirang hamon sa ebidensya ng kalaban. Ikaw, anong pinangahawakan mong ebidensyang putang ina ka? Simpleng judicial move, pinipilit ni Badang na ipakita ang ebidensya, epektibo para ilipat ang burden of proof pabalik sa akusador. Isang satirical jab tungkol sa paghuhusga ng publiko. Kaya maraming nakukulong kasi kala nila korte si Tulfo. Hindi Tinutuligsa niya ang tendency na husgahan base sa media, Tulfo reference, na magandang strategic point para pababain ang kredibilidad ng public trial. Kay Ram nag-deliver ng isang visual at mocking punch. Pero alam niyo kung ano mas masaklap? Para tong piloto na palpak. Kasi yung dala niyang eroplano sa papaya bumagsak. Nakakatawa at vivid ang imahe ng eroplano na bumagsak sa papaya. Magandang halimbawa ng poetic taunting na nakakakuha ng reaksyon kung tama ang timing. Isang brutal na motherline mula kay Kay Ram. Kala mo proud yung mama mo sa ginawa mo? Kala mo proud yung mama mo nung nilabas yung kanta mo? Nung napakinggan niya yung lahat, sabi niya, sana namatay na lang ako. Mataas ang emotional heat at malakas bilang low blow. Judge-friendly sa paraan na tumatarget sa reputasyon at pamilya pero sensitibo at may ethical na gastos. Ang malinaw na closing appeal ni Kay Ram sa mga judges. Sa lahat ng mga judges, panalo na ako. Doon tayo sa meeting room. Let's go. Diretso at confident. Inilalahad niya na panalo na siya at hinihingi ang desisyon. Mahusay bilang closing tactic kung sumusuporta ang naunang material. Isang succinct summation na nagkontrast ng intensyon ng bawat isa. Pumera ako para magtanghal, ikaw para pagtawanan. Crisp at judge-friendly. Nilalagay niya ang sarili bilang professional at ang kalaban bilang bagay ng tawa na nakatutulong mag-frame ng turn para sa mga humuhusga. Mananalo sa round 3. Badang, paliwanag, malapit at debatable ang round. Maganda ang cohesion at judge-oriented punches ni Kay Ram pero inulit ni Badang ang taktika ng legal vindication. Papers, acquitted claims at epektibong pinilit ang burden of proof pabalik sa kalaban. Kumpiyansa, medium, panalo, Badang, 2.5 sa 0.5. Buod. Nanalo si Badang dahil paulit-ulit niyang inumpisahan at kinontrol ang frame gamit ang legal na narrative. Hinihingi ang ebidensya, nagpapakitang may acquittal at ginagamit ang variety ng angles
para i-neutralize ang mataas impact pero allegation heavy na mga linya ni K-Ram. Si K-Ram nagkaroon ng maraming memorable, shocking moments na umangat sa crowd pero maraming linya niya ang nakadepende sa acceptance ng mga paratang o sa delivery kaya hindi sapat para makuha ang card. Kumpiyansa, medium. Salamat sa panunood ng review na ito. Kung titingnan mo ng masinsinan, malinaw na laban ng strategy kontra shock value ang nag-decide sa card. Mahalaga pa rin ang delivery at kung paano tatanggapin ng audience ang mga pag-aangkin. Hanggang sa susunod na battle review.